99.9. 99.9. 99.9. 99.9. This is 99.9 Radio Uno FM. Tunay. Oh yeah. Ang programang ito ay tuksolin ng Casa Kusina. Magandang umaga mga tagapakinig. Oras na naman para sa kwentuhan kasama si Kuya Rex. Ang matutunghayan natin ay kwento ng isang amang gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit, paano niya magagampanan ang pagiging padre de pamilya kung siya rin ang tumatayong ama ng kanilang bayan? Tunghayan natin ng story ni Freddy at ng kanyang pamilya. Si Freddy Reyes ang alkalde sa isang munting bayan ng San Lucas. Kaya, ganoon na lamang ang kanyang pagkatismaya nang makulong ang anak nito sa pangatlong pagkakataon dahil sa pakipagbasag ulo. Ano na bang nangyayari sa iyo, Marco? Isang malaking kahihiyan na naman ang nalam mo sa pamilya natin. Hindi ka naman ganyan dati Pati ang pag-aaral mo, napabayaan mo na. Ako pa palang nagdadala ng kahihiyan sa pamilyang to. Marco, ayusin mo yung pananalita mo. Ikalang mo naman ang iyong ama. Igalang? Hindi ba sapat na niluluran siya ng mga tao sa buong bayan? Sumusobra ka na Marco. Anong karapatan mong pagsalita ng ganyan? Wala kang mono! Fred! Marco, bakit ka ba nagkakaganyan? Anong pagkukulang namin sa iyo? Ma, pasensya na. Nakalimutan kong mayor nga palang kausap ko. Ang kagalang-galang na si mayor na nakaupo sa tron pinagsisilbihan ng kanyang mga tauhan. Apat sinasagot ka ba Ano pa ba? Magnanakaw sa kabalang bayan! Ay, ano ba ba, Marco? Magbibigyan na kayong dalawa. Nagkakasin na kayo. Nabigla ka ba? Akala mo hindi ko alam mga baho mo. Kaya pala gusto mo akong maging pulis. Para may protection ka. Ano bang mga pinagsasabi mo dyan, Marco? Sumunod ako sa'yo. Kasi ikaw ang idolo ko. Pero ngayon, alam ko namang kabulustugan mo. Anong klaseng mayor ka? Anong klaseng ama ka? Ikaw ang nakakahiya. Hindi ako. Wala kang alam, Marco. Wala kang alam sa lahat ng mga ginawa at sinakripisyo ko para sa bayan at sa pamilyang ito. Hindi mo alam ang lahat, kaya huwag kang magsalita na parang alam mo ang pakiramdam na nasa katatayuan ko. Huwag ka nang tumanggi. Kitang-kita ko mga pangyayari sa opisina mo. Kung tatandaan mo, Mayor, wala akong amang magnanakaw! Marco! Marco, anak mo, balik ka, Marco! Ang bata ka! Diyos ko! Ano bang nangyayari sa pamilya ko? Ma, hindi ako magnanakaw. Mali ang inaakala ni Marco. Hindi ko alam, Fred. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa kita. Maniwala ka sa akin, Ma. Baka hindi nakita ni Marco ang buong pangyayari. Gusto kong paniwalaan ang mga sinasabi mo pa. Pero ilang beses ko na rin narinig na pinag-uusapan ka ng mga konsikal. Ma naman, bakit ayaw mo sa akin maniwala? Sila ang mga tiwali, hindi ako. Inaamin ko. Natukso ako ng dabot sa akin ni Gubang Sobre. At marahil ay nakita tayo ng anak natin. Subalit hindi kaya ng konsensya ko. Hindi ko kaya pagnakawan ng taong bayan, Ma. Fred! Kaya ako pinagpulis si Marco. Ayaw pang matulungan niya ako sa aking paglilingkod at pagtugi sa mga tiwali at korap sa gobyerno. Magulo ang mundo ng politika, Ma. Marami ako nakakabangga. Tinitiis ko itong lahat alang-alang sa bayan kahit may kapahama ko ito. Pa! Ang pamilya natin ang mahalaga sa akin. Ang makita kong masaya kayo ni Marco, daming hangal ko. Alam ko naman. Para sa mga nangyayari ngayon, ano pang silbi ng pagtitiwala ko sa'yo kung sira ng reputasyon ng anak natin? Pwede naman. Pinigilan lang kita noon tungkol dyan sa pagpasok sa ko akin. sa politika. Pinalaan lang kita noon. Ano naman? Pero tumuloy ka pa rin at sinuportahan naman kita. Ano gusto kong gawin ko ngayon? Mahina lang ako, Fred. Hindi mo katulad. Teka lang, Ma. Ma, sandali lang. Hayaan mo na ako mag-isa. Diyos ko. Tulungan po ninyo ako. Ano po ang dapat kong gawin? Nang mga sandali iyon, habang nagbubulay-bulay si Freddy,
ay napasulap siya sa kanyang amang nakaupo sa balkonahe at nakatingin sa malayo. Hindi na nakalakad mag-isang matanda at humina na rin ang memorya buhat ng to'y ma-stroke. Nilapitan ni Freddy ang kanyang ama at niyakap ito dahan-dahan at hinalikan sa noo. Anong ginawa ko sa pamilya ko, Itay? Ang gusto ko lamang naman ay mapabuti ang kanilang buhay at ang makapaglingkod ng tapat sa bayan. Napakasakit na makarinig ang mga bagay na iyon mula kay Marco at Remy. At ang masakit na po noon eh, hindi na nila ako magawang paniwalaan pa. Iho, Dahil may mga bagay na sadyang dumarating upang subukin ang iyong pananampalataya. Darating itong parang isang magnanakaw na hindi mo inaasahan. Kukunin nila ang lahat ng mahalaga sa iyo at maiiwan kang luhaan. Ngunit ikaw pa rin ang magpapasya kung babangon kang muli o magpapasadlak na lamang sa putik. Binigyan tayo ng Diyos ng isip at sariling pagpapasya. Ngunit tatandaan mo ang nakakaalam ng tamang gawain, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Makalipas ang ilang buwan at matapos ang masusing investigasyon sa mga katiwalaang nagaganap sa bayan ni Freddy, ay natulang nagkasala ang ilang konsehal at empleyado ng munisipyo sa tulong na rin ng butihing mayor. Dahil dito, muling nagkaayos ang pamilya nila. Ngunit kasabay nito ay ang lalong pagdami ng mga kaaway ni Freddy sa politika. At isang pangyayari ang babago sa takbo ng buhay ng pamilya nila. Pre! Pre! Tara na, pre! Fred, nandito na kami ni Marco. Huwag mo iiwan, Fred. magkasundo mo ba? Anak, patawarin mo ang papa. Ang dami ko pinaglilipunan sa inyo ng mama. Fred, patawarin mo rin ako kung hindi kita pinagkatiwalaan noon. Malakas pa rin ang pagsasisi ko hanggang ngayon. Kahit alam kong napatawad mo na ako. Pinabayaan kita mag-isa nun kahit alam ko ang bigat-bigat na problema ang dinadala mo. Sorry pa. Marco, Ma, kayo ang pinakamagandang biyaya binigay sa akin ng Diyos. Kayo ang buhay ko. Lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Sana gawin niyo lagi sa tingin niyo yan tama. Para sa kabubuti ng nararami. Patangin niyo sarili. Ito ang tatandaan niyo. Mahal. Na mahal. Kayo. Huwag mo kaming iwan, Fred. Mahirap gawin ang tama kung ang mga tao sa paligid mo ay hindi naniniwala sa iyo. Tanging ang may tatag na loob at lubos na pagmamahal tulad ng sa isang tunay na ama ang makapagpapasa ng gantong pabigat na suliranin. Nawa ang kwento ni Freddy ay maging huwaran, hindi lamang sa mga ama, kundi pati na rin sa bawat isa upang makagawa ng mga bagay na ikabubuti na nakararami. Muli, ito si Kuya Rex at magandang araw.